Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang galawan ng mga congressman sa tuwad comedy na pwedeng magmitya ng People Power Season 3. Mukhang nagsisimula na po ang chaos talaga between Marcos and Dutertes dahil sa mga pinagagawa ng administrasyong ito para sirain ang imahe ng mga Dutertes. Kitang-kita nyo naman mga idol ang mga bira ni VP Sara ngayon, di ba? Talagang sapul na sapul sinabangag sa mga malulutong na mura ni VP Sara di ba? Itatakil natin yung mga banat ni VP Sara sa mga next video natin. Ayos ba mga idol? But for now, mukhang mas importanteng itakil natin ang topic na to dahil grabe po ang slanderous statement ni Ramon Tulfo against VP Sara. Alam nyo guys, di ko naman na sana papansinin to kasi nga ito naman yung pinakawalang kwenta sa magkakapatid na Tulfo So parang magsasayang lang po tayo ng oras at effort sa tae na to. Pero po kasi sobrang slanderous po ng mga statement ni Ramon Tulfo kaya gusto ko lang pong ipaalam ito sa mga ka-DDS natin para mapaliguan natin ng bash si Gago. Pero guys, bago natin itakil yan, may paalala po muna sa ating lahat, si Kuya Bongo. Watch this mga idol. Nagpaalala si Kuya Bongo sa publiko na huwag baliwalain ang mental health concerns o mga karamdaman sa pag-iisip. True, huwag mo talaga dapat baliwalain yan mga idols. Madalas anxiety, stress, and overthinking ang rason kaya marami po ang nagkakaroon ng malulubuhang sakit like cancer. Just like Doc Willie Ong, di ba guys? Tingnan nyo yun, binash lang siya noon pero sobrang inabsorb niya yung pambabash sa kanya, kaya siya nagkasakit ng cancer. Marami ang hindi makapaniwala na nitong nakaraang mga linggo hanggang 6 na mga malalakas na bagyo ang nagpadapa sa malalaking bahagi ng bansa. Kaya nang sabi ko sa last video ko, kaya naganap ang mga to dahil ito po malamang ang kaparusahan ng Diyos kay Bangag. Dahil sa mga kasinungalingan nila sa kanilang flood control project na billions of pesos a day ang ginagastos. Ngayong naharap tayo sa aftermath ng mga kalamidad, batid ni Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo na bukod sa mga pisikal na sakit, maraming mga Pilipino ang nakararanas na matinding isipin, pagkalungkot, depresyon at iba pang karamdaman sa pag-iisip. True. Totoo yan Kuya Bongo. Marami po talaga ang mga problemado ngayon dahil sa mga bad experiences nila sa mga nagdaang kalamidad. Dagdag pa rito ang pahirapang pagbangon mula sa kalamidad kung kailan pa naman papalapit na ang Kapaskuhan. How sad, di ba? Sobrang nakakalungkot talaga ang mga nangyari sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Lalo pa naman ngayong magde-December pa naman na. Di ba? How sad mga idol. Sana po matulungan po natin sila. Kasunod ng serye ng mga pagdinig sa Senado kung saan paulit-ulit na nasermonan ni Senator Bongo ang PhilHealth dahil sa kulang ng mga benepisyo nito, muling kinalampag ngayon ni Senator Bongo ang ahensya para tumupad sa mga pangako nitong mas magandang benefit package para sa mahihirap na mga Pilipino. Kabilang na ang mental health services, gaya ng konsultasyon, psychosocial interventions at mga gamot na makakatulong sa mga taong may dinaramdam sa pag-iisip. Nako, maraming salamat sa effort Kuya Bongo na i-brought up ito sa PhilHealth para ayusin nila ang mga di nila ginagawa para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pinaalala rin po ni Senator Bongo sa PhilHealth na pera ng taong bayan ang pondo nito. Kaya dapat lamang ibalik lalo na sa panahong kailangan lalo ng mahihirap. Nanawagan naman po si Senator Bongo sa mga biktima ng kalamidad na huwag magdalawang isip magpunta sa mga ospital at tumulog sa pinakamalapit na malasakit centers. Alam niyo guys, sobrang grateful ako dahil may Kuya Bongo at nagkaroon ng PRRD sa gobyerno. Kaya nga nagkaroon ng malasakit center di ba? Sobrang laking tulong ng malasakit center na yan. At kabilang po ang inyong lingkod sa mga natulungan ng malasakit center na yan. Kaya sobrang pasasalamat ko talaga kina PRRD at Kuya Bongo. The best po talaga kayo. Kaya naman guys, sa darating na eleksyon, huwag po natin kalimutang iboto sa pagkasenador si Kuya Bongo. Okay ba mga idol? So gaya nga po ng lagi ko po sinasabi, sa mga video ko, I'm not just a vlogger. Kasi po ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning sa ating bayan. Kaya naman po lahat ay aking inaanyayahang sumali sa FB group
na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na iko-conduct ko sa group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit paka 2,500 pa sila na nasa-survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masisurvey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. Tama. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapapro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. So guys, ano pang hinihintay nyo? Join na! So bago po tayo tumungo sa slanderous statement ni Ramon Tulfo, tingnan po muna natin kung ano bang nangyari nung alas 12 ng madaling araw ng November 23 nag-serve ng order ang mga hinayupaks na tao na mga tuta ni Romualdez kay Attorney Zulaika Lopez. So ito palang nangyari mga idols. Watch this. So bago po tayo tumungo sa slanderous statements ni Ramon Tulfo, tingnan po muna natin kung ano bang nangyari nung alas 12 ng madaling araw nag-serve ng order ang mga hinayupaks na tao na mga tuta ni Romualdez kay Attorney Zulaika Lopez. Ito pala ang nangyari mga idol. Watch this. The years 2022. Ma'am, no, we're just reading po the order about. Wow, they are just reading the order. Madaling araw ang hayop. Di lang pala congressman ang komedyante, no? Pati pala yung mga tao nila sa house, no? Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tama. Detention center na yan ng house. At na-cite in contempt na siya. So bakit kailangan pa siyang basahan ng order na yan? Di ba? Nalabo ng mga to eh, no? Opo, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Space kayo para dito. Yes, ma'am. Opo. So dapat wala kayo dyan ng ganyang oras, mga gooks. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Oh, ba't di nyo pabasahin dyan sa labas, di ba? Kailangan pa talagang pumasok kayo ng kwarto niya, te? Ha? You are mandated to read the order, then read it without entering the facility. You idiot. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. Mm-hmm. That's... Yes, ma'am, but
Before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. O ayan, basahin mo na, like ka. Okay, ma'am, may I continue? Into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President. Kitam, si Bangag na pala ang iniimbestigahan ng House. Ba't yung pa ginagambala sina VP Sara? Ha? Vice President, I mean, Kinorek niya naman pala. for the years 2022, 2023, and then ma'am, ako, ibabasahin na po namin ma'am yung order na naka-address naman po. Okay ma'am, ito mo. Loh, talagang di sapat na binasa nila yung order sa harapan ng pintuan, Isa po ulit tayo. Let's know. Do I need my lawyer to be present? Hindi naman po ma'am. Are you serious right now? Anong hindi naman po, ma'am? Liw ka ba, te? Abogado yung kausap mo, te. Hindi nyo maloloko yan, Diyos ko Lord naman. Hindi naman po. Next time. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi ma'am, are you answering me now? Yes po ma'am. No, I really want my lawyer to be present. Tama. May karapatan siyang tawagin ng lawyer niya. Pucha, this oras ng gabi, iistorbohin nyo ang tao sa order ng mga buhayan yung amo sa kamara? Na pwede namang ipagpabukas yan, di ba? Anong klase yan? Order ng committee ng House is to transfer you immediately. Grabe, no? So meaning di pa rin pala talaga sapat yung dinitini siya sa House Jail Facility, no? Kailangan talagang ilipat ng Women's Correctional Facility. Bakit? Mga buwaboys lang naman sa kamara ang nagdetain sa kanya dyan. Tapos convicted pa ng child abuse ang nag-cite in contempt sa kanya. Di ba comedy? Alam nyo, yung kumag na convicted dapat ng child abuse ang dapat ilagay doon sa Women's Correctional Facility. Hindi yan si Atty. Lopez. Wala namang inabdak na bata yan para isama sa NPA. Di ba? Ito mga to, no? But I really like my lawyer. Can be arranged that while on transit. Itong lalaking to, ang hina din ng utak, no? Singhina ng utak ng mga basura nilang amo. Pinagsasabi mo, boy, she need her lawyer now. Hindi yung aayusin after. Ano yun? Abogado yan, boss. Di nyo may isahan yan. No, I really like my lawyer to be present. Ma'am, we can arrange that naman ma'am for you. Pero ma'am, let us... No, ma'am, let us implement this first, ma'am. Because we are under... No f***ing way, di ba? She need her lawyer on that particular moment. Let her call her lawyer first. Di ba? Please, I need my lawyer to be present. Ma'am, not here po. I am serving my detention in good faith. Please know that. Tama. From the US, I came back. I sat there and I answered the question. So, I would like my lawyer to be present. Tama naman ang nire-request ni Atty. Lopez di ba? Wala namang mali dun Ibigay nyo Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. And but we are ordered to I want my implement this lawyer to be immediately. present. Hina talaga ng utak ng mga taong to no? Ma'am, please. Opo. O yan, nakikiusap siya ng maayos I'll bring it to also. Kasi ang sa Wala akong problema, sir. But I need my lawyer to be present. Makaintindi kayo, mga bisit kayo. before we can effect this, ma'am. I need my lawyer. No, let them come with me. O diba? Kahit anong pilit nyo dyan, abogado yan, boss. Kayo ano kayo? Abogago. Or mas matis masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. She cannot guarantee her safety with all of you. Imagine madaling araw yan Ganyang oras nyo i-implement ang order na pwede namang ipagpabukas na lang yan, di ba? Tama. Cough. Will you? It is not that. Wala akong issue about that figure na. Ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not Lawyer o liar? Because it's two different things, madam. Ha? Huwag niyong kalimutan yun. anywhere. Just leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room. Layas. I just want my lawyers to be present. Narinig niyo yan lahat. Opo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Okay, informal. Leave the room now.
Alis na, uy. You can stay there. Wala problema. Nicole, Alis na. leave the room now. Please leave the room. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Kung Layas na. ano po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, okay, please go out. Makaintindi kayo. Leave the fucking room now. Talagang pagpipilitan pa nila eh, no? You know what? That is so freaking terrifying. Lalo pa babae, yung inistorbo nila ng ganong oras. Imagine nakadetine na siya sa house jail facility tapos babasahan pa siya ng order ng mga congressman na ililipat siya sa women's correctional facility. You gotta be kidding me. What the hell was that? Diba? That is very inappropriate move by this idiot sa totoo lang. It is obviously an abuse of power. Mga hinay pa kayo. So ngayon naman mga idol, pag-uusapan na po natin ang slanderous statement ng pinakawalang kwenta sa mga Tulfo brothers. Tara guys, banata natin to. Bakit daw ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Aba natural, tao niya yun. Chief of Staff niya pa. Diba? So meaning malapit sa kanya yung tao na yan. Anong problema mo doon, Ramon Tulfo? Anya Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Squad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence fund. Nako, putya conclusion lang yun ng mga na congressman dyan sa Tuwad Comedy. May sariling mundo yung mga joke na yan eh. Sara cares so much for Lopez. She has decided to stay with her at the house jail, leaving Congressman puzzled. Wow, napuzzled talaga sila ah. Ano namang ikakapuzzled nila kung wala silang pagmamahal sa mga staffs nila? 'Di ba? Wala. Supportive si VP Sara sa mga staff niya eh. Ano ba kasing pakialam nyo, 'di ba? Anya, gusto ba talaga nating malaman? Okay, ito daw po ang sagot. Nako, ayan na po ang slanderous statement nitong pinakawalang kwenta sa magkakapatid na Tulfo na si Sara at Zulaika ay matagal nang magkasintahan. Di ba? Ang galing mo, boy. Siguro na panaginipan niya yan kanina. Kaya niya nasabi yun, no? Di ba daw po natin nahahalata? Sara is a dyke or lesbian. Oh my God. So may asawang lalaki si VP Sara, lesbian siya. Mukhang malakas na rin ang tama ng kumag na to eh, no? Alam mo boss, we hate drugs. Tigil-tigilan mo na yan, ha? Buti hindi ka natukang nung panahon ni PRRD. Tomboy or AC/DC siya. Pwedeng sa lalaki at sa babae. Siguro binasted to ni VP Sara, no? Kaya ganyan ang mga statement niya against her, no? Boss, mataas ang standard nun, ha? Siya raw po ay bisexual. At matagal na raw pong alam ng mga taga Davao ang relasyon ni na Sara at Zulaika. So yan po ang slanderous statement ng pinakawalang kwenta sa mga Tulfo brothers. Walang kwenta, hindi popular, kaya nagpapapansin ng tayo. You know what boss, we don't give a about her sexual orientation as long as he can adapt what her father did to our country, that's fine with us. Or with me, ako muna pala. Ewan ko sa mga netizens na makakarinig ng balita na to ah. Yun eh kung totoo ang pinagasabi mo. Ha? Maging totoo man yan, we don't care. And it don't matter to us. As long as she can deliver good status in our country, that's fine with us. No matter what her sexual orientation will be. So nice try boss. Palibasa ikaw ang pinakawalang kwenta sa inyong magkakapatid, eh kaya nagpapapansin ka. Eh pinansin naman kita. So you could taste the bashing from us. So guys, alam nyo na. Okay? So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.